Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ang ikatlong araw namin, pang-apat hanggang sa pang-limang araw namin dito sa port ng India. Bali, discharging kami ng troso. Dito sa video na to ay bibigyan ko kayo ng idea ng mga naging trouble ko during our stay. Kaya stay tuned lang kamismo, hindi ko napapatagalin to. Let's go! Alright, day 3 na mga kamismo. Yan na yung status ng barko namin, oh. Nakakaapak na kami sa sa flooring. Tapos ito na yung laman ng bodega. Nasa 3 port na din. Punong-puno yan dati. Sa gitna yan, sa 3. Yan. Tapos assist lang muna ako dito sa Indiano kasi naghahanap siya ng 440 volts na supply. Bibigyan ko lang siya. Yan yung literal na on-call electrician mga kamismo kapag ka nasa puerto. Laging tinatawag yan. Lalo na kapag operation. At gamit yung aming mga crane. Napakaraming trouble kasi na may encounter dyan mga kamismo. Kaya siguro yung ibang mga electrician, ayaw nila yung mga yung may crane na barko. Dahil pagka mga ganito kasi, critical kasi to. Once na nagkaroon ng trouble, automatic yan, titingin yan sa relo, yung mga estiba or yung operator, yung foreman, tapos syempre pati rin kami, i-record din namin. Kapag kasi nag-cause ng malaking delay, pwede silang maningil sa amin. Vice versa naman, halimbawa sila naman yung nag-cause ng delay, yung mga taga-barko naman yung pwedeng mag-claim. Tulad nyan, lumabas ako saglit dahil nagkaroon na naman ng trouble. Nag-alarma yung 440 volts namin dahil sa amin sila nakatap ng kanilang grab. Wala kasing grab yung aming barko mga kamismo dahil lag ship. Supply lang yung meron kami kaya shore grab yung gamit. So kapag nagkaroon ng problema yung grab nila, sila yung magre-rectify nun. Kaya pag nag-alarm yung 440, sinasabi at pinupuntahan ko sila kagad para ayusin nila yung mga grab nila. Minsan kasi naiipit yung wire. Yung iba pang mga trouble mga kamismo sa mga crane, na-discuss ko yan sa iba kong mga vlog. Check nyo na lang din sa channel ko. Para nang sa gayon ay magkaroon kayo ng idea. Maging advance na mga kamismo, lalong-lalo na kung gantong barko yung masasakyan ninyo. Kayang-kaya nyo to. Sanayan lang yan mga kamismo. Tsaka aralin nyo lang ng husto pag nandito na kayo sa barko. Yung payo ko sa inyo, yung una nyong aralin, yung mga safety devices ng crane. Dahil yan man mga kamismo yung pangunahing mag-aalarma once na nagkaroon ng trouble. At kapag nagkaroon na kayo ng idea doon, ay madali nang i-troubleshoot. At habang nag-unloading kami mga kamismo, dumating din yung yung provision namin. Bali ayan, ako yung nag-ooperate ng daybit namin. DR lang to mga kamismo. Support talaga, sobrang busy. Pero hindi naman palagi mga kamismo. Minsan lang naman, nachichempuhan lang din. Yan daming provision. Pang isang buwan na yan. Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito ay third day nga. Third day. Bali may trouble lang. Alas 10 na, mag-alas 11 na ng gabi. Titignan ko lang yung trouble, sabi nila namatayan daw ng ilaw yung tres na crane namin. While nandito ako sa changing room, sasaglitan ko lang yun mga kamismo. May suspect na ako doon. Baka yung cargo hold tinamahan ng grab. Kaya nagkaroon ng short circuit tapos nag-trip yung circuit breaker. Update ko kayo kung nandun ako. At nandito na nga ako sa loob ng crane mga kamismo. Nandito yung mga panel board. Ito yung panel ng 100 volts para sa lighting distribution. Ito yung sa 440. Dito ko tinap yung yung sa welding machine na 3-phase. Yan ang kumuha. Tapos yung nag-drip, itong ina to. Ayan, yung letter E. Saan ba yun? Bakit iba yun nakalagay? Ito na pala yun. Letter E. Hydraulic pump unit room. Number 3. Cargo hold. Yeah. Pag nakatrip yan, kalahati lang. Kailangan mong i-off muna tapos i-on mo ulit. Pero kasi syempre, bago mo gawin yun,
kailangan wala ng short circuit yung linyada. Kaya tinanggal ko yung nakasaksak dito. Tapos nirectify ko muna. Naipit kasi. Ito yung ilaw ko, palitan ko yun. At ayun na nga mga kamismo, third day. Sabi ko update ko kayo. Ito yung update ko na kayo mga kamismo. Bali ang nangyari, nagkaroon ng trouble yung number 3 na crane, namatayan ng ilaw. So pumunta ako doon sa number 3 crane din mismo mga kamismo. Nandun yung mga panel board ng 440 tsaka yung sa lighting namin na 110 volts. Ang suspect ko kagad is cargo hold light kasi yun lang naman yung nakasaksak sa mga outlet ng cargo hold. Dahil nga gabi na, ayan na yung status ng mga bodega namin. Nasa almost kalahati na yan. Yan. Yung suspect ko nga doon is yung cargo hold light. So di naman ako nagkamali. Ito na yung ilaw. Tinamaan siguro ng yun ng grab. Kaya naputol yung pinaka support niya eh. Sabi ko wag mo na galawin. Iba na lang yung gamitin na cargo hold light. Kasi dito sa barko meron kaming 15 na cargo hold light. Ayusin ko na lang yun bukas kasi gabi na din. Mag-aalas 11 na. Kasi kung i-on mo lang yun nang hindi mo nalalaman yung problema, mag-off pa din yun, mag-trip pa din. So yun lang mga kamismo. Sa muli. Ayan na, day 5. Ubus na yung troso. Konti na lang. Mga na lang to. Nasa 10% na lang. Ayan na lang oh. Mamaya pa yung sila mag-i-start alas 9. Ayan na yung mga Indiano. Usap sila. Hindi ko maintindihan kung ano yung sabi. Si Lebron James. Lebron is in the house, yo. Ang lakas ng trip no? Lebron James ng India. Sobrang dami ng troso mga kamismo. Inabot din kami ng almost 7 days dyan. At after ng unloading namin, umalis lang kami saglit para maglinis. Tapos dyan din kami nagloading. Frameworks naman yung loading namin dyan. Kaya matik naman kami mismo busy na naman ulit. Dahil train na naman ng barko yung gagamitin. Then dito na rin kami magbabunkering. Meron akong video nun mga kamismo. Pakita ko sa inyo. Gawan ko ng ibang vlog kasi medyo mahaba-haba din yun eh. Anyway, siya nga pala mga kamismo. Kung may namumuong katanungan sa iyong isipan, katulad ng kung ako yung papipiliin, kung anong gusto kong barko, mas gusto ko mga kamismo yung bulk na walang crane din syempre. Yung tipong Panamax o kaya yung Cape size. Walang mga crane yun pero 7 bodega o kaya naman shop na bodega yun. At maraming electrician na nandoon mga kamismo. Ayos nga eh. May mga nakausap ako eh, taga ibang agency. Ayos din dun. Ayos din daw yung bigayan. Apply nga ako dun eh. Sabi ko, check ko. Lalo na kung malaki yung opportunity doon, bakit hindi, 'di ba? Ika nga nila, hanapin mo yung nababagay para sa iyo. Sayang kasi yung panahon, lalo na kung ganto at parehas lang din naman yung trabaho, tapos doon mas malaki yung sahod, lipat na lang para mas mapabilis yung pag-iipon natin. Dahil hindi naman na habang buhay na magbabarko tayo, 'di ba? Lagi niyong tatandaan yan mga kamismo. Huwag niyong pangarapin na magtagal sa pagbabarko. Huwag na huwag niyong hayaan. Mag-invest kayo palagi, maging matalino sa paghawak ng pera. Dahil kada sentimo ng ating sinasahod ay nanggaling lahat yan sa ating sakripisyo, pagtitiis, pagod at pawis, kalungkutan, pangungulila sa pamilya at pag-iisa. Kaya mga kamismo, be wise. Peace yo.